Isa po po, kawitan po natin ang Panginoon. Himno 106 na po. Hymn 160 sa ating mga pampasikang awit. Itignan natin na tunay ka mga kapal. So, sa unahin, sabay-sabay po tayo. Tunay ka mga kapal. Tunay ka mga kapal. Tunay kang matupad. Tunay ka mga kapal.
Hindi na din po sila bago sa atin. Mga kaibigan po ni Ate Erin. Ano po? Ano po pangalan niya? Charish. Si Brother Gio, tsaka si Sister Charish. Welcome po sa ating prayer meeting. Ano po doon? Tsaka masisipag po sila kumaten sa ating po mga Bible study ng mga kids. Ano po? Kaya napag-desisyon po ng mga teacher na magkaroon po ng Christmas fellowship po para naman po mag-enjoy po yung mga kabataan natin doon sa Samal. Ayan po. Sa Sabado na po yan. December 13. Ayun. Okay, susunod. December 14. Ayan, sa Sunday naman po. GBC Christmas Fellowship. Ayan, tayo naman po ang magse-celebrate po ng Christmas. Ano po? Combine na po yan, adult and kids. Gaganapin namin yan sa ganap na alas 2 na hapon. Ano po? At kung sino pong gustong makipag-exchange gift, ang worth po ng ating exchange gift ay 100 pesos pataas. Ayun, sabi nga po ni Pastor, kailangan pataas o bababa. Amen. Kung sino lang po yung may gusto, ano po? Ayun. Kung namin kakalimutan, sa Sunday na po ang ating pong Christmas fellowship. At ganyan din po, sasabay na po namin yung aming pong election ng mga officers po ng MEDS. Ano po, nahuhuli na po tayo kay mga MEDS. Sabi na lang po yung naiiwan. Ano po. Sasabay na po namin ang aming pong election ng mga officers para po sa taon 2026. Okay po. At sa December 17 naman po, yan, ang ating pong Thanksgiving prayer meeting. Ayan. Masusunod na pong Merbalesya. Matin po tayong lahat. Pasalamat tayo sa Panginoon po, sa pumunta po na sinamahan po tayo ng ating Panginoon. Wala po tayong ibang gagawin kung hindi magpasalamat po tayo sa Panginoon. Okay, huwag po kayo mag-alala kasi hindi naman po tayo naguguto. May merienda na po na inihanda ang ating pong mga women sa po. Sa pangunguna po ni ating Vicky Reyes. Okay, sa susunod na Wednesday, Thanksgiving prayer meeting. Yan, susunod naman po, December 20, Saturday, ang ating worship service. Ayan. Sabado po tayo mag-worship service sa December 20. Magsasabalista muna po tayo. Ano po? Ang oras po niyan ay 9 a.m. Ayan po, wala na po tayong unang Sunday school at wala na po din po muna tayong gawain panghapon. Ano po? Para po sa paghahanda naman po kinabukasan. Dahil po kinabukasan, December 21, Sunday. Ayan, ang ating Christmas ang Natara. Ayan, malapit na rin po yan. Ayan, nakalagay na po yan. Ano po? Dito po tayo magkikita bukas sa church. Ano po? At ang alis po ng mga sasakyan ay dala po alas 7 po na umaga. Ano po? Para medyo maaga daw po ang alis natin. Kaya huwag po tayong magigising ng tanghali. Baka mahiwag po tayo. Ano po? Kaya bago po mag-7, kailangan nandito na po tayo sa church. Ano po? Ayan po ay sa Sunday, December 21. At magaganap po ang ating kantata sa Pinoy Arena sa Manila po. Ano po? Sa Juan, Manila. Ayan po, malaki po yung venue na yan. Yung mga pinaglalaroan po yung lagi ng mga sports. Ano? Tulad po ng PBA. Ano po? Kaya may 4,000 seating capacity po yata yun. Kaya maluwag naman po yung venue. Ano po? Ayun. Susunod naman po, December 27. Ayan, Saturday din po yan. Ang ating naman po J Ministry. Ayan. Nasabay po yan yung ating pong Christmas fellowship doon po sa jail. Ano po? Para naman po sa ating mga
binibisitang mga PDL, ano po. At meron po tayo magaganap na gift giving para naman po sa kanila, ano po. At ang programa po ay magsisimula po ng alas 9 ng umaga. Kaya agahan po natin yung pagpunta po sa church para po ma-prepare po natin yung ating po madadalhin para po sa ating jail ministry. Ano po, pamungunahan po tayo dyan ng ating pong Pastor Lino. Ano po? Ayan. At nagpapasalamat po tayo sa mga nag-sponsor. Ano po? Ayan. Meron na po tayong dadalhin sa ating pong mga binibisitang mga PDL sa Barangay Gonya. Yan po yan sa highway. Okay? Sa mga gusto pa po umabol, pwede po naman po. Pwede po tayo magdala ng mga sabon, shampoo, ganyan, toothpaste, toothbrush. At pwede po natin ilagay doon sa ating pong jail ministry donation box. Yan. Maraming salamat po muli sa ating pong mga sponsor. Ano po? Okay, at ayan po muna ang ating pong mga announcement. Medyo marami po. Ano po? Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong testimony time. Ayan. Sa mga pinagpala po ng Panginoon, ito na po yung tamang pagkakataon upang share po natin yung ating pong mga natanggap na blessing sa ating Panginoon. Ano po? Isang kalakasan po yan sa ating mga kapatid, yung mga pakinig po ng mga testimony galing po sa atin. Kasi po gusto mga na, bukas na po yung aming pulpito para po sa ating po testimony. Ayun. Amen. Good evening po. Gusto ko ito. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon sa pag-sustain niya po yung nakatapos ko pa ng aral. Ako ba na po ulit after almost 3 years po. So, hindi siya madali. Mahirap din po. Masarap na siya pakinggan. Pero, yung mga ng realidad. Talagang lumakas yung respeto ko sa mga wife ko. Yung ibang, kung nag-beses na nag-iiyak ako kasi hindi ko natapos ng basura, nag-ubat ko ng mga bigat, tapos dito sa Pilipinas, teacher ka, respeto ka, ganyan. So, pero sobrang thankful ako sa Panginoon kasi hinayaan yung maranasan ko natin. So, sobrang papasalamat ako sa Panginoon dahil na-experience ko na makasama yung mag-ama ko, sa loob ng years na yun, and na-explore yung buhay. Kaya nakakatuwa dahil yung Lord na binibigyan ka na sa mga tao na magdinig pa rin sa'yo doon sa faith mo dahil kahit na nasa iba yung lagat ka, sobrang napapasalamat ako sa Panginoon sa spiritual strength na binibigyan sa akin, especially lalo natin kailangan hindi kami mag-iwalay sa sponsorship. Sobrang ready ng Panginoon yung gusto namin yung unang nagtatanong ako, Lord, iwan natin lahat. Pero hindi nangyari yung una. Pero yung Panginoon, ang bilis ng sabi. So, talagang kahit na noong time na yun, sobrang hirap, maganda yung payo na break. Sobrang yung disappointments. Pero, pagkakasyano ka, bibigay ng Lord sa'yo yung peace. Kahit na may mga problema pa sa pagkakas. And yun nga po, 1 week before kami ng Pilipinas, ang bilis na salon na yun, ito yung line na bakit yung makinig. So, sobrang dami nangyari, pero ako pinagkakatiwala ko na sa kanila. Siya nang nakakaalam yun. So, kung hindi lumabas, basta ako pinagkakatiwala ko na yun. So, yun yung sa
nagtitiwala kami pag-ubos sa Panginoon kung ano yung plano niya sa Panginoon na Amen. Ito, meron pa ulan. Nililipin ko. Ako po ay nagpupulot ng papasalamat sa Panginoon sa gift of life na binigay niya sa aking anak, English is So, for 28 years, talagang yung magpapala at katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay ay nakikita natin. Salamat sa patuloy na malakas ang binibigay niya ng Panginoon sa kanya, ngayon din sa patuloy na pagbabay sa bawat desisyon natin na ginagawa sa kanya. So, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa bukas. Birthday ko bukas. I'm proud to say, 54 na ako. Anim na taon na lang senior citizen na ako. Salamat sa Panginoon sa 54 na taon na binigay niya sa akin. Salamat sa lahat na ginawa niya sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat sa patuloy na kalakasan na binigay niya sa patuloy na binigay niya sa akin ng kalakasan, spiritual na sa lalo na pagsubok na inaalat din na pagtagumpayan dahil sa Panginoon. Pagpasalamat din ako lalo sa Panginoon, sa aming family, sa patuloy na magandang samahan namin ng pamilya na kahit na malalaki na yung mga yan, nakakasama kami namin yung isip ko. Paglingan namin is walking sila. Kaya na-banding ng aming family ngayon. Paglalakad ko yung Sabado lang kasi may pasok. So yun, natutuwa po ako dahil ano naman natin pagpadalaki na hindi na natin mahahakakin mga anak natin yung mga sarili-sarili ng buhay. Mas gusto nila kasama yung kanilang mga friends, kanilang barkada. Pero salamat sa Panginoon, yung dalawa ko anak ngayon. Nakakasama namin sila. So, natutuwa ako yun. Salamat po sa dahil nakakasama ko sila. Hindi ko yung sasabihin nila na pagpata lang hindi lang makakasabi. Hindi mo kahit sa magaling sasama sila. Pagkalaki na, kanya-kanya na sila. Pero yung dalawa ko lang, kahit yung mga binata, ay nakakasama ko nila yung mga sa. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na kalakasan na kahit na rin medyo umakatake ng aking asma dahil nagbago na naman yung klima ng panahon. Amihan na. So, dito na naman po ako. Salamat sa Panginoon na patuloy niya pa naman pinipigyan ng kalakasan. Na minsan kanina bago ako pumunta rito, nag-spray na ako dahil nakakarinig na ako ng pusa sa akin. So, salamat sa Panginoon at patuloy na pa rin akong ginagabayan sa aking trabaho. Mahirap na pahirap ang pagiging teacher. Pero, andun yung privilege. Sabi ka lalo na pagka grade 1 ka, talagang privilege ka sa iyo nag-iis ka ng bata, sa iyo nag-iis ka ng natulong bumasa, sa una. So, nakakatuwa. Yung bang hindi mapapatay na ano bang sa gabi yung katuwaan mo. Lalo na pagka yung mga naging estudyante mo, binabalikan ka, kinumusta ka. Minsan na, hindi ko na nakakilala eh. Tulad yung, meron pala ako ng estudyante sa isang school na pinagdarin mo ko. Nilapitan niya ako, nag-aalam ako sa English. Sabi niya, kilala mo pa ba ako? Sabi ko, sino? So, namin na nag-estudyante ko, winner 31 years. Sabi ko nag-estudyante, sabi ko, doon daw sa Pansin. Kami yung batch na nakauna-una ng pinag-estudyante. So, salamat naman na
makapag-solve ng math, lalo na sa fraction, sa pinag-ay, salamat naman at ninalog mo ako. So yun lang, nakakatawa na po sa inyo na yung mga estudyante mo, hindi na maligang isa naman sa victory, nalilisi ako kasi ng doktor ko, nalilisi. So yun, nakakatawa. So yun na yung papasalamat ko sa Panginoon na yung trabaho namin talagang napakalawag ng tension. At saka talagang yung nakakatawa yung mga bata na nakikita mo na, lalo na kung sila ay naging successful sa kanilang mga career na pinagawa. So yun, at pinagpapasalamat ko din sa Panginoon na itong year na to, malapit na matapos ang 2025. So, salamat sa pag-iingat ko sa amin. Salamat sa mga bagay na binigay ko sa Panginoon na pinagkaloob niya napakarami. At yun sa mga bagay na alam ko na hindi nakalooban, ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi alam ko may mabuti siyang layo para sa akin. May purpose siya. Noon na masakit, di ba? Pagka na-disappoint tayo, pagka na-discourage tayo, hindi natin hindi nagbinigay ng Panginoon. Pero ipapakita naman ng Panginoon bakit hindi niya ipinagkaloob sa atin. So, yun lang, ipapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na pinibigay niya sa atin. So, sa Diyos po ako. Amen. Meron pa po ba? Mali? Kahit isa pa po. Pag-iingat po natin ang ating speaker. Wala po. Pwede na po. Sige po. Wala na po ba mga kapatid? Next week. Oo nga pala, tama. Next week na lang. Sige po. At tayo po magsidayo na po na lahat. Kami po natin, ang ating pagbaksoro.
Sige po, ihanda natin po ang ating pong puso't isipan at pagkikinig sa salita ng Diyos. Sige po, teka. Ay, sige, sino po ngayon? Ano palit po sila? Kala ko si Pia Remy ngayon. Hindi ko talaga sinasabi. Kabahan ka. Nagkakagulo si Kuya Mario. Sige po, salamat po sa special number ng Moses. Manang po sa akin. Sige po, si Kuya Remy po ang speaker po ngayon. Nag-chat po kagabi sa akin. Sana ako daw ang mag-speak. Sabi ko, ha? Binigla mo naman ako, sabi ko, bukas na yan. Sabi ko sa kanya, ay nagkata daw siya na welding, may busy raw siya, hindi siya nakagawa ng message. Sabi ko sa kanya, biniro ko ako. Amiriendahin mo ako ha. Pinahirapan mo ako, hindi mo pinatulog. Sige po, pagkulay-kulayan po natin itong ating team verse, Matthew 1:23. Dahil ngayon po ay 15 days to go na lang ay Pasko na. Magis na ngayon. By the way, happy birthday, anak, Jegas. Birthday po ngayon, Jegas. Kung nakikinig ka, ay kalagay pa mo ako. So, birthday sa mga pakikinig. At sa mga listener po natin, viewers pala, and listeners sa ating live stream, bigyan po, palahan po kayo. Okay, ang sabi po rito, Matthew 1:23, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Sabihin po ng Emmanuel, which means God with us. Sa atin po ang Diyos. Ito yung sabihin po. Emmanuel. Sige po, pray muna tayo. Laki ng Diyos sa pagpala namin naman. Patuloy po kami sa iyo. Tinataas ka namin. Patawad po sa ating mga kasalanan. Sa harapan mo ngayon, kasama niyo po kami, kayo po magpaunawa, nawa yung maging pagpapala po sa amin nito, para mabilisan po ang Lord, kayo po magpaunawa sa amin, kayo po magpala, kayo po magpaunawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong tutunghayan po ngayon ay patungkol po sa tunay na kahulugan ng Pasko. The real meaning of Christmas. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin po ng Pasko? Sa cultural nating magkakaalam na bilang mga Pilipino, tayo ng mga Pilipino masunod tayo doon sa ating mga culture, sa ating mga tradition, di ba? So, parang hindi natin mararamdaman ang Pasko pagka wala itong mga bagay na ito, di ba? So, ano po ba yung mga bagay na yun? So, ina-acknowledge po natin yung joy, yung giving. So, every Christmas, di ba, nagbabalot tayo ng mga regalo, nag-exchange din tayo, nagbibigayan tayo ng mga regalo. Yung family natin na titipon-tipon, di ba, family reunion tayo, nagsasama
salo. At di ba nakaugalian natin yung tinatawag na Noche Buena. Pagka Pasko, ating gabi, nagkakainan. At kasi minsan lang po ito, naghahanda tayo ng magarbong handaan, di ba? Para maging masaya ang Kapaskuhan. So, wala namang masama po dito sa mga kaugalian natin ito, yung mga tradition po natin. But no, how tradition often overshadow the core of reason. So, ano po ba ang dahilan? So, minsan kasi nagtuon ako focus yung ating pagkakaunawa o pagkakaintindi sa Kapaskuhan. Pagkawa lang gano'n, parang hindi Pasko. Sabi nga ng isang vlogger, kasi kung bibigay daw ng government 500 pesos na Noche Buena, namili siya. Kaya lang, naniluto niya lang isang spaghetti, kapirang na salad, at saka 3 pirasong pakpak ng chicken. Ay, 4 yata. So, hindi ka na nabili yung or soft drinks, pero sabi niya, parang hindi ko lang naman Pasko. Pagka parang handa mo, tapos ang laki ng pamilya mo, parang napaka-hirap. But the problem, Christmas gets lost in commercialization. So, sa secular stories, di ba, yung parang nakikilala o natataas, si Santa Claus, di ba? Sabi nga doon sa Facebook na nakita ko, na-aksidente po si Santa Claus nung stay niya, tumumpa. Hindi raw tuloy ang Pasko. Kasi wala siya. Parang siya ang Kristo. Parang siya ang isinilang. So, yun po ang hindi maganda doon. Dahil noon po napopokus yung paniniwala ng mga tao. Lalo na po yung mga bata. Di ba? Yung mga bata tayo, di ba? Ipinamulang sabi ng magulang natin na totoo si Santa Claus. Di ba? Sa anak, sabi niya, sabi ka ng kay Jazz, pagkahati kami na, pagkabago maghati kami, maglagay ka. So, sasabi naman ako, paniwala ako sa magkintana ng aming bahay. At ito naman tatay ko, ang ginagawa, nilalagay na ng mga candies. Kaya pinapumasok, tuwa kami. Kaya, paniwala po kami sa Santa Claus. So, parang walang Christmas pag wala si Santa Claus. Parang walang Christmas pag walang snowbird. So, parang walang Pasko pag wala si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Diba? Yung mga Christmas carols, yung mga I saw mommy kissing Santa Claus. So, yun yung pinamulat sa mga bata sa tao. But note how tradition often overshadow the core reason. Yun po yung mga nangyayari. So, the problem, Christmas gets lost in commercialism, secular stories, tulad na po ni Santa Claus, and focusing on our giving rather than God's gift. Nagpo-focus po ang tao doon sa pagbibigayan ng mga regalo. Kaya pag Pasko, maligaya po ang mga bata, paldo ang mga bata. Dahil galanti po ang mga tao, generous, lalo na yung mga ninong-ninong. So,
traditions like trees, di ba? So, yung mga Christmas trees, yung mga Christmas lights, no? Pagka wala yan, parang hindi Pasko. Yung nagbukas ng ilaw sa Christmas lights sa Abukay, na-traffic po kami ng ilang oras dyan. No? Sa dami po ng tao. So, yung nagbukas yung ilaw sa Sakal, di ba? Ang dami po tao. So, masaya lang naman, di ba? Kasi, ramdam na ramdam ko yung Pasko. Wala naman kung masama doon naman. So, yung decoration, yung caroling. So, the core meaning is shifting focus from worldly pleasures to the spiritual significance of Christ's arrival. So, minsan kasi nalilimutan ng tao, talagang kahulugan ng Pasko. So, nandun lang. Kasi after nun, wala na. Diba? Wala na yung sayaw. Diba? Di ba pagkayari ng Pasko, ang lungkot na ng tingin ko sa paligid. Kasi wala na, tapos na. Wala na yung joy ko, wala na yung sayaw ko. Kasi nga, tapos na. No, parang basura na sa'yo yung mga decoration na yan. Pagka New Year, January na. Wala na. Hindi mo na. So, ganito po. So, di katulad mo, alam mo talaga ang kahulugan ng Pasko. Hindi iwan ng Pasko. Enjoy mo. Nananatili. So, yung key points of the real meaning of Christmas. Una po, ano ba talaga ang kahulugan? Ano ba nga ba? Ito po yung tinatawag na incarnation. Number 1 point po natin. Incarnation. Dito po sa John chapter 1 verse 14, the Word, sabi niya, became flesh and dwell among us. So, naging laman, ibig sabihin po, ang ating Panginoon ay nagkatawang tao. In Colossians chapter 2 verse 9, ito po yung fullness of God dwells bodily in Him. So, yun po yung isa na kahulugan ng Pasko. God became human in the person of Jesus. A humble baby born in a stable. A humble baby born. Paka-humble po ng ating Panginoon. Imbis na ipanganak po siya sa palasyo. Imbis na ipanganak siya sa air condition room. Napakaganda po ng kanyang hindi po sa doon. Ipinanganak po siya sa sagsakan, sa koral ng mga hayop. So, iba kung isipin mo, parang hindi nararapat sa kanila. Pero, ipinakita mo rin dito talaga yung kanyang pagiging humble. So, baby born in a stable, so demonstrating a divine love. So, dinemonstrate niya yung kanyang divine na pag-ibig through human vulnerability. So, nagkatawang tao siya, na lang ng Espiritu Santo, na walang sala, at yung nararamdaman ng tao, yung feelings lahat ng tao, naranasan niya po yan. So, ginawa niya po yan para maramdaman niya rin po yung nararamdaman niya. Kung ano ang hirap na dinadanas po ng tao. Okay, number 2, the real meaning of Christmas is salvation. Kaligtasan. Kaya tayo naligtas ng dahil sa kapaskuhan. Yan po yung kanyang purpose. Para hanapin at iligtas yung mga nawawala. Salvation and redemption. Yung po pagtubos sa ating kasalanan. Sa kasalanan po sa katauhan.
kawawang nila ng mga kapatid. Kasi wala talaga tayong pag-asa. Wala tayong kaligtasan. Wala pong kapilusan mga kapatid. Hindi po tayo. Pero ito po yung kahulugan kung bakit po isinilang po ang Panginoon. Jesus' word foreshadows His life, death and resurrection, offering a way for humanity to be saved from sin. Mga kapatid. So, foreshadow po, ibig sabihin ay pinihiwatig po sa hinaharap. Ibig sabihin, sa lumang tipan pa lang ay binanggit na po yung kanyang kapangalan. Kaya totoo po talaga ang Biblia. Paniwalaan talaga natin. Kasi nangyari po di ba? Kasi wala pa namang New Testament ng mga Old Testament pa lang. Pero sinabi, ipapanganak si Jesus. So nangyari po yan. Ano po? So yung kanyang buhay, sinabi po yun, yung kanyang kamatayan, binanggit po doon, yung kanyang pagkabuhay na muli ay binanggit din po, offering a way to the humanity to be saved from our sin. So yan po ang kahulugan po ng Pasko. Hindi po yung mga gatherings natin. Walang masama doon, Kasi yung naging effect sa atin, yung pagmamahalan. Yun ang naging effect sa atin, yung nagkaroon tayo ng joy, nagkaroon tayo ng peace, nagkaroon tayo ng pagkakasundo kahit doon. Nagkaroon at naging maayos po ng ating mga pamilya nang dahil hindi po. Pero that's not the real reason. Kasi doon lang na napopokus. Pero dahilan po talaga ay si Kristo. Number 3, the real meaning of Christmas is love. Love. Ang dahil po sa pag-ibig ng Diyos. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believe that in Him should not perish, but have everlasting life. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Ganoon tayo ka-special mga kapatid. Gayon na lamang ang pagsinta. Sabi nga ni Pastor Gabino, maging anghel ay manghang-mangha. Bakit gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos ito? Napaka-special naman. Yung angel nga, pag nagkasala, naglag agad mga kapatid. Pero dahil, beses tayo nagkakasala. Pero nandiyan pa rin tayo. Buhay pa rin tayo. Pinapatawag pa rin tayo. Ilang beses ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos kung pag-nilay-nilayin po natin mga kapatid. Love, hope, binigyan po tayo ng pag-asa. Meron tayong hinihintay na pag-asa doon sa langit na bayan. Kasi yung buhay natin dito, walang uncertainty, walang kasiguran. Hindi mo alam yung future mo, kung hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. Maaaring hindi ka maging successful, maaaring ganun po talaga sa lupa. Maaaring magkasakit ka. Pero ang pinakamaganda ng mga kapatid, meron tayong pag-asa, may hinihintay po tayo. At meron tayong kapayapaan na hindi kayang ibigay po ng sanlibo. Yun po yung masarap po doon. Na kahit dumadaan po tayo ng mga pagsubok sa buhay, ng mga mabibigat, parang minamani-mani lang natin, natawa-tawa lang tayo. Alam natin kasama natin ang Diyos.
to the word, a call for forgiveness. Mga kapatid. And number 4, God with us. Yan. Yan yung ating team verse. No, Emmanuel. Sumasaatin po ang Diyos. Alam niyo po, ang sarang isipin mo na, di ba? Sumaatin ang Diyos. Kasama po natin ang Diyos. Behold, sabi niya, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. It signifies God's presence in human history and continues to dwell with believers, mga kapatid, offering a relationship with Him. So siya po ay nag-o-offer po ng relationship, lalo-lalo na po sa mga taong wala pa sa Kanya. So tayo po mga Kristiyano, meron na po tayong relation sa Kanya. Bilang magmama, di ba? Sa Father, si Jesus as Lord and Savior, di po ba? So meron na po tayong relationship sa Diyos. Ito yung i-offer po ng Diyos sa tao na dapat maunawaan po ng tao. What do we do with Jesus? Mga kapatid, ano po yung gagawin natin? Ano po, iniligtas po tayo ng Diyos. Di ba? Binubos po yung kasalanan po natin. Ginawa niya tayong anak. Ano yung gagawin po natin? Worship Him. Praise Him. Praise Him. Serve Him. Mga kapatid. Ano po yung tanging po natin garanti sa Panginoon. Yung buhay natin, iyalay po natin. Gawin natin ang hangin buhay, mga kapatid. Kasi kulang po ako sa ginawa po ng Panginoon sa atin. Ano po? Imagine niyo po na kung di ko na-save at nasa impyerno kung tayo po. Tayo po yung tao na wala pag-asa. Receive His gift, mga kapatid. Accept His free gift of salvation. Para sa mga wala pa sa Panginoon, yan po yung meaning ng Pasko. I-accept po natin yung kanyang free gift. Hindi na kailangan pagpaguran ito at bayaran. Tatanggapin nyo na lang. Free gift of salvation, forgiveness, and eternal life. So, siyempre may gagawin tayo. May kondisyon. Anong kondisyon? Repent and believe. The gospel, mga kapatid. Kailangan tayo umamin. Tayo makasalanan. Ang gawin si Kristo. Turn from sin and turn to God. Ganyan po, pag tinalikuran mo na yung kasalanan, anong babalik? Yun po yung tunay na pagsisisi. Pero pag nandun ka pa rin, mga kapatid, ask yourself. At ganun po tayo. Wala pagbabago. Open the door of your heart to let Him in. Be a witness to the Word. Maging witness po tayo. Alam niyo po, lahat tayo ay makamalakayan ng tao. Alam niyo po, yung tawagin niya yung mga alagad. Ano po sabi niya, I will make you a fishers of men. Lahat po tayo, hindi lang po yung mga alagad. Ang mission trip po natin, yung mga taong daratang Kristo sa puso. Yun po yung ating mission trip. Open the door of your heart. Sabi niya, to let Him in, be a witness to the Word that Jesus is the reason for the season. Ito ang dahilan. Kaya meron pong ganitong panahon. So wala namang i-celebrate natin kahit hindi exact date ng 25. Wala naman pong masama. Mahalaga ay inaalala po natin ang So, yung real meaning of Christmas
Christmas, the Spirit of Christ, the Spirit of Christmas carry the love, joy, peace, and generosity of God's beyond December. Sana po yan po yung matimok sa ating puso na nalalahanin po natin. Jesus is the only true gift. No? He isn't just a baby. No? Hindi po siya basta baby. He's the Savior, no? Who offers life, not just a holiday feeling. No? Not just a holiday feeling. So, hindi tayo parang hindi magiging masaya kung wala tayong Christmas bonus. Parang hindi masaya pagka walang magagulong sa buhay. Parang lungkot talaga. Pero hindi naman ito. Hindi ito nababase sa ating, kumbaga, it's not just feeling, you know? So, kung naunawaan po natin yung talagang diwa ng Pasko, ay no chance to na maging malungkot tayo. Hindi tayo masaya po ng Pasko. Ay simple lang ang buhay ko. Walang pera sa mga basta may Kristo sa kanya. Tumayo po tayo lahat. Tayo po ay nanalangin. Tawagin natin ating chief. Yung Diyos ng kabali, makinig sa imanan, papasalamat ko kami sa Panginoon. Salamat Panginoon sa mga salita mong nahayag ngayong dito Panginoon. Salamat Panginoon sa malaking ginamit ng Panginoon. Papatuloy mo siyang gamitin sa iyong gawa ng Panginoon na pagkahayag ng iyong mga salita Panginoon. Muli, salamat Panginoon sa aming napag-aralan ngayong gabi nito Panginoon. At tunay nga po Panginoon na walang dahilan Panginoon, kapasukan Panginoon, kung dito
Sa lahat daw po ng members, pag nakakagay ko sa talagang pasok ko ng church sa Diwali. Patalangin mo natin yung kaso. Especially po sa pastor. Siya po yung talagang mga nakarating sa pastor. Sige po, kung may mga ano po tayo, personal prayer po.
gagawin mo sa aming barangay. At nawarin ko, Panginoon, magpususi, Panginoon, upang maramdaman namin, Panginoon, ang aming kasiyahan sa aming mga puso, Panginoon. Lord, ipapasalamat po kami sa gabi nito, Panginoon, bilang Panginoon sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa mensahe, Panginoon, ang iyong kapanganakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon, ibigay sa amin, Panginoon, upang kami tumuskin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na ito, Panginoon. Salamat sa kanilang prosesya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang oras, Panginoon, ang patuloy na nagpipili sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. At patuloy niyo po bigay ang kanilang mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoon. At muli, Panginoon, pinapadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming bahay sa bahay ito, Panginoon. Ang tulong, Panginoon, at ito ay nagkatiwala mo sa aming Panginoon. Yung mga aming gamitin, Panginoon, sa patuloy at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ang nais lang po namin ay patuloy na puri at sumampara, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hindi lang aming kalooban, Panginoon. Ang iyong kalooban, Panginoon, sa lugar sa amin. Lord, sa iyong pagkakatiwala, ang aming magawa, Panginoon, simula sa Sabado, Panginoon, sa aming mga visitation, Panginoon, sa aming mga pagkata, sa aming mga fellowship, Panginoon, sa aming pagsa-celebrate, Panginoon, ng Christmas, Panginoon. Nawala, Panginoon, ay maging kasiyahan ng aming mga puso, Panginoon. Ngunit ikaw ay, Panginoon, ang aming taas sa bawat gawain nito, Panginoon. Lord, sa ito na makatiwala ang bawat isa, Panginoon, sa ingatan, sa kanilang gagawin, sa ano pang sa mata ng pag-iwalay-walay, Panginoon. Samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Hindi mo na lakas at sila ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang gagawin, sa bawat araw, Panginoon. Lord, kayo po ang mga taas, kayo po ang Panginoon. Nagkakatiwala po sa iyo lahat, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po, tapos na po ang ating pong gawain. Hindi po kayo sa inyo po ang Panginoon. May program na sila.